Good morning, everyone. Our devotions for today is from the book of Colossians, chapter 3, verse 16. Let the message of Christ dwell among you richly, as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. So tayo bilang Christians, kailangan tayong lumago sa pamamagitan ng teach to one another. And personally, kailangan nating lumago. Hindi lamang personally, kundi communally. Kundi yung community. Kaya ang Panginoon, kaya naparito ay nagtatag siya ng church. Yung church ay kailangan to gather one another. Hindi to limited lang sa isang templo or isang physical church na may religion ka at hindi lang to relihiyon na may church kang tinatawag. Ang church na tinatag ng Panginoong Hesukristo, kahit wala tayong physical church, as long as we gather together and may commitment tayo sa Panginoon na may purpose tayo para papurihan, pasalamatan siya o mag-worship tayo. Yun yung church. Itinatagin ng Panginoong Jesucristo. Ang purpose niyan para sambahin siya. Kaya yung growth natin, personal and communal, na sabi nga dito, dwell among you richly. Kailangan magpalakasan tayo sa bawat isa, magpuri sa Panginoon ng may pasalamat sa puso. And kailangan matuto tayo na hindi lang isa yung magtuturo sa bawat isa. Pwede nating turuan ng bawat isa at magpaalalahanan at magpalakasan. Pwede nating i-correct yung bawat isa. Kasi mas natututo tayo doon kapag may natututunan tayo sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Kasi sometimes may mga problems tayo at yung kapatid natin na minsan namumuhay sa kasalanan, kailangan nating paalalahanan natin para mapaalalahanan din natin yung sarili natin. Yung pag nagtuturo tayo sa iba, pero dapat yung tinuturo natin sa iba, lalong tumitingin sa sarili natin, sa puso natin at isipan na matuto tayo personally para matuto tayo at matuto din ang kapwa natin, kapatid, kay Jesus Christ. Yung intention natin ay hindi pansarili natin, kundi ma-share natin sa bawat isa. Kasi the more you teach, kailangan ikaw muna yung natututo sa sarili mo. Mas madaling matuto kung yung natututunan mo ay sinishare mo din sa iba. Isolation is a devil's trap. Kapag sinasarili natin yung mga problema natin, kapag ina-isolate natin yung sarili natin, ito yung trap ng kaaway na para hindi tayo malayo sa Panginoon
At minsan kasi kapag tayo may problema, ito yung cause na hindi tayo a-attend sa church. You don't need to isolate yourself. Kailangan natin i-share ang problema natin sa kapatid natin sa pananampalataya. Yung akala natin na pupunta lang tayo sa church pag okay tayo. Pero yung totoo, sa panahong hindi tayo okay at marami tayong issues, personal issues at problema, yun yung panahon na dapat kumapit tayo sa kapwa natin mananampalataya. Kailangan natin makipag-usap. Kasi yun yung pinaka time na magsabi tayo sa ating mga kasama natin sa discipleship at lalo tayong lumapit sa kanila at i-share natin yung pinagdadaanan natin. Kasi yung pag-isolate natin ng sarili natin kapag may problema tayo, lalo tayo mapapahamak. Yung problema natin, hindi natin kailangan sarili natin. Kailangan hindi tayo makibaka sa sarili natin na mag-isa. Yung personal issues natin, hindi natin i-dwell yun alone. Kasama natin dapat yung mga kapatiran natin sa iglesia. At tandaan natin, our growth, personal, is communal. We learn to teach one another. And yung pag-isolate ng sarili natin ay kagustuhan niya ng kaaway. Na yung church natin, minsan lumalayo tayo kasi marami tayong nakikitang mali. Pero huwag tayong maging tao na yung church is not perfect. But woe to the man to find pleasure in pointing out their imperfections. Kasi hindi perfect ang church. Ang isang tao nagkakamali yan. At yung tao na naghahanap ng mali sa church niya ay isang pagmamayabang yon. Or kailangan mahalin natin yung church na kinabibilangan natin. Growth by learning and teaching. Kasi mas madaling lumago kapag nagkakaroon tayo ng gathering. Uma-attend tayo sa church, lalo na pag may problema tayo, para makapag-share tayo ng problema natin. Yung nag-a-advise ka at ina-advisean ka rin ng kapatid mo sa pananampalataya. Kailangan natin hindi maging ipokrito na nag-a-advise tayo pero hindi natin sinasabuhay sa sarili natin kasi yung tinuturo natin hindi naman natin minamanifest na hindi nangyayari sa buhay natin. So lahat tayo kapag nagtuturo ay tinatamaan din tayo ng itinuturo natin sa iba na nagtuturo tayo pero ang salita ng Diyos ay hindi natin mamanifest na whenever we teach, tandaan natin na yung gift ng ating Panginoon ay kailangan ituro natin sa iba and share. Hindi ito sinasarili lang. Never isolate yourself. Huwag nating sarilin ng problema natin na magmukmok tayo kasi lalo lang tayong mapapahamak. Kapag ka nagkakaproblema tayo, huwag tayong umiwalay sa kapatiran kasi may tendency na mas ikapahamak pa natin to. Lalo pa tayong mahiwalay at magkaroon tayo